Welcome po sa Tito Manny TV, kung saan tayo ay nagbibigay ng ating kuro-kuro, sariling komento at pananaw sa mga nangyayari at kaganapan sa loob at labas ng show business. Tapos na po ang barangay elections. Nanalo ba yung mga manok ninyo? Kamusta naman po yung mga kandidato ninyong kagawad? Pumasok ba silang lahat? Magkaganon man po, binabati po natin lahat ng mga nanalo sa kanilang pagiging barangay captain, pagiging kagawad, at sa mga SK. Meron pong isang hindi pinalad at siya po ay tumakbo bilang kagawad sa may bandang Cavite. Ito po ay si Abigail Rait. Hindi po yata umubra yung kanyang paglantad at ipaalam sa buong mundo na siya ay naging kasintahan ng yumaong si Francis M. Kasi po, nung nalaman ng tao na siya pala ay tatakbong bilang kagawad, siya po ay nakatanggap ng maraming batikos. At ang sabi nila, kaya naman pala lumantad itong si Abigail Rait ay may motibo para siya ay pag-usapan, para siya ay sumikat sa lugar nila, dahil siya pala ay tatakbong kagawad. Huwag na po nating isama si Cheska, yung pong anak nila ni Francis M. Wala pong kinalaman ang bata sa naging love story ni Francis at saka ni Abigail. Although syempre hindi maaalis na mabatikos pati yung bata dahil isa pa din daw pala ito sa mga motibo ni Abigail na yung kanyang anak ay mapasok ang show business at madaling sumikat. And what faster way para ikaw ay makilala kundi ang maglabas ka ng gantong mga pasabog? O edi naging bukang bibig nga ang pangalan ni Cheska Magalona. But we wish her well. Sana magtagumpay siya sa kanyang pinapasok na larangan. Although siyempre may mga doubters dyan dahil ang sabi nila kung yun ngang mga anak ni Francis M. ay wala pong sumikat ng husto, ito pa kayang love child lang? Again, wala pong kasalanan itong si Cheska. Pero kung indikasyon itong hindi pagwawagi ni Abigail bilang kagawad at baka madamay pa ang pagsikat ng kanyang anak, panahon na lang po ang magsasabi. Ngayon, nung hindi pinalad si Abigail na manalo bilang kagawad, bigla naman po siyang lumabas ulit at humingi ng sorry ng paumanhin sa pamilya ni Pia Magalona. So, sabi na naman iba, gumigimik na naman si Abigail. Kaya lang, pagbigyan na po natin si Abigail. Napakadami na pong mga masasakit na salita ang natanggap ni Abigail. Kesyo siya daw ay kabit, homewrecker, at mabuti na lang po, hindi kumikibo si Pia Magalona. Dahil alam niya, lilipas at lilipas din naman tong issue to. At saka, wala na po si Francis M. Kung may lumabas man na mga gantong istorya, hindi na po ito kakaiba. Hindi po ito one of a kind. Nagkataon lang po na si Francis M. ay celebrity. Kaya po na-hype up ito. Past few days nga po nagsalita si Abigail. Umalma siya nung siya ay tinawag na kabit ni Francis M. Sabi po dito sa balita, inihayag ni Abigail Rait na wala siyang nilabag na anumang batas sa pakikipagrelasyon niya kay Francis Magalona. Ani Rait, single si Francis M. noong maging sila. Pumalag din siya sa mga nagsasabing kabit siya at nanira ng pamilya. Dagdag pa niya, ilang taon na rin daw na wala si Francis M. sa bahay ng kanyang pamilya. Sana may maglakas ng loob na sabihin na wala na sila ni Pia nung dumating ako sa buhay niya. Well, actually, meron na pong naglakas ng loob. Ito po si Robby Tarosa nung sinabi niya na matagal nang hiwalay si Francis M. sa si Pia. Dagdag pa ni Abigail, dalaga po ako nung naging kami ni Kiko. Wala na po siya sa family residence nila for years. Ito po ang sabi ni Abigail Rait sa kanyang 15-minute na video sa kanyang YouTube account. Wala po akong na-violate na batas sa Pilipinas dahil single po ang marital status ng partner ko hanggang sa kinamatayan niya. Pinaliwanag sa akin ni Kiko from the start what we were facing, documents will show. Kaya ipinagpaalam na niyan sa mami ko at saka sa pamilya ko, sa lola ko. So, noong isang araw nga po, itong si Abigail Rait ay nag-apologize na sa pamilya ni Pia Magalona. Doon po sa kanyang YouTube channel, sinabi ni Abigail,
na wala siyang nakikitang mali sa paglalantad nila ni Cheska dahil totoo naman daw na si Francis ang ama ng kanyang anak. Wala rin daw siyang nilabag na batas para paratangan siyang kabit o maninira ng pamilya dahil ang alam niya ay single si Francis nung naging sila. Sabi pa niya, wala po akong hinahabol. Masyado ng matagal ang nangyari. We are not expecting any approval or acceptance but respect. Totoo nga naman. Napakatagal ng namayapa ni Francis M. At kung meron mang hinahabol itong si Abigail, ay huli na po ang lahat. Dahil binuhay naman niya si Cheska mula nung nawala si Francis M. So bakit nga naman natin siya huhusgahan? Kung ano man ang kanyang motibo sa paglantad, siguro nga ay para lang sa kanyang anak. Dahil kung para kay Abigail, wala naman siyang mahihitana. Kung yung tungkol sa pagtakbo niya bilang kagawad, siya naman po ay natalo. At saka, yung anak naman daw niya, since 14 years old pa lang, si Cheska na ang nagpupumilit na gusto nitong pumasok sa show business. Saka may nabasa pa rin po ako na nung daw lamay ni Francis M. ay nagpunta pa itong mag-inang Abigail sa si Cheska. So nangangahulugan ba na alam naman ni Pia ang relasyon ni Abigail sa ni Francis M.? So anyway, sa bandang huli, humingi na po ng dispensa si Abigail sa naiwang pamilya ni Francis. Sabi niya, hindi niya plinanong manggulo at gumawa ng ingay. Ito po ang kanyang apology. Sa lahat po ng nasaktan, sa pamilya po ni Kiko, humihingi po ako ng dispensa sa lahat ng kaguluhang ito. Hindi ko po ipinagmamalaki ang pagkakasala ko. Pero tao lang po ako. Hindi ako perpekto. Hindi po ako magpe-pretend ng kung ano-ano ang ayon sa gusto ng mapanghusgang tao. Kung mali man po ang paglantad naming mag-ina, I am sorry. Laitin niyo po ako, tanggap ko yun. Pero ang paratangan niyo na kung anak niya, anak ko, magsasalita po ako. Alam daw noon pa man ni Pia at mga anak nito na mayroong siya at Cheska sa buhay ni Francis. Kung may kumo-question din daw kay Abigail kung nasaan siya noong nasa ospital hanggang sa mamatay si Francis, ay alam daw ito ng pamilya Magalona. Hindi ako maalam sa batas, pero ang tanong ko po, ang hindi alam ng nakararami na noong nagkarelasyon kami ni Kiko hanggang sa mamatay siya, alam ko kung ano ang estado ko sa buhay niya. Tinatanong niyo po ako kung nasaan ako noong mga panahong nagkasakit siya. Buntis po ako noon. Nanganak, na-confine na siya noon. Nakabalik sa ospital, 2 months na si Cheska. Then hindi na siya nakalabas pa. Araw-araw po ako ang kausap niya. Gusto ko pong pumunta pero ayaw ko na pong dagdagan yung pangyayari. Ayoko na dagdagan yung pinagdaraanan nila. Masakit. Pero katulad nila, lahat kami umaasang kakayanin niya at gagaling siya. Pero hindi na niya kinaya. Nasaan po ako nung burol niya? Tanungin niyo po sila dahil lahat sila alam nila kung sino kami ni Cheska. We were there. So ito po ang bahagi ng istorya ni Abigail Rait. Kasi nga doon sa mga nagtatanong, bakit nakipia si Francis M. nung ito ay nagkasakit hanggang sa pumanaw? Ito nga po ang paliwanag ni Abigail. Siya daw po ay buntis. Tapos nung siya ay nanganak, na-confine na si Francis M. Tapos para nakalabas ng ospital si Francis, pero muling ibinalik sa ospital, 2 months na si Cheska. And then hindi na nakalabas ng ospital si Francis M. At sabi ni Abigail, araw-araw naman daw niyang kausap si Francis M. Kahit na gusto niyang pumunta, ayaw na niyang dagdagan pa yung bigat ng mga pangyayari. So, naiintindihan din po ni Abigail. Alam niya kung saan ang lugar niya sa pamilya Magalona. So para bang kung gusto lang ng publicity ni Abigail, di sana noon pa, nung nasa ospital si Francis M. Bakit hindi siya lumantad? Bakit siya ay nanahimik? Ngayon lang po siya lumantad after 15 years dahil siguro akala niya hindi lalaki ng ganito yung issue ng paglantad nila ni Cheska. Although, naging malaking issue pa rin po ang paglantad nila. Mabuti na lang at itong si Pia Magalona hanggang ngayon
ay hindi nagsasalita. Siguro nga alam ni Pia na merong Abigail si Francis M. during that time at alam ni Pia na meron silang Cheska. At kaya tahimik si Pia, alam niya na pag sinagot pa niya ito, lalo lang hahaba yung issue. So good for her and good for Abigail dahil siya po ay humingi ng dispensa at siya po ay nag-apologize na sa pamilya ni Kiko. So sino po ba tayo para husgahan natin itong si Abigail at yung kanyang anak na si Cheska? Nalaman na po natin yung side ni Abigail. Hihintayin ba natin ang side ni Pia? Mukhang hindi na dahil hindi po magsasalita si Pia hanggang sa mag-die down po itong isyong to. Hindi naman na natin makukuha ang side ni Francis M. dahil matagal na po siyang namayapa. So pabayaan na po natin itong issue na to. Ang importante, humingi na po ng dispensa si Abigail. And I'm sure darating po ang panahon na matatanggap ng mga anak ni Pia kay Francis M. si Cheska bilang kapatid nila. And who knows, baka maging magkaibigan pa si Abigail at saka si Pia. Wala pong imposible sa mundo. Hanggang dito na lang po muna tayo. Hanggang sa susunod na mga issues. Marami pong salamat.